Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, no? Tama-tama. June 1st, 2026 at maulang gabi sa Pilipinas. So, nag-close yung index natin ng 0. Ilan ba to? 0.53%. Pero net foreign sell pa rin tayo ng 1.14 billion. So, mukhang hindi pa tapos yung sell-off nga ng market natin. And then, potential pa rin, syempre, na pumunta tayo dun sa 5,600 level kasi paalis pa rin po yung mga foreigners dito sa market natin. So, yung mga trending stocks natin, mga random stocks lang, wala tayong makita na kwento sa kanila. So, mukhang may epekto pa rin yung, ewan ko, natuloy ba yung rebalancing? Rebalancing ba yung nangyari nung Friday sa ating market? Okay, pero doon sa US market, okay lang, maganda yung futures. And then yung galawan nila last Friday is okay din po siya. So sa Europe, medyo mix ng konti, pero karamihan is berde. Ganun din po sa Asian markets. Majority ng mga stocks or indices is berde naman siya. Si crypto, medyo nagpo-pullback. So kanina nakita ko puro mapula yung mga cryptocurrencies natin. Okay? So, nung Friday, ang sabi ko naman dito sa market natin is yung sunod-sunod na negativity sa politics sa Pilipinas, di ba? So, kanina, yung nabasa kong balita si Jingo Estrada, di ba? Sumuko na yata. So, kasi para doon sa kanyang plunder case naman. Okay? So, basahin na lang natin yung mga trending stocks natin. So, nauna sa listahan ko ngayon si Shell PH. So randomly nag-spike ng 7.59%. And then meron siyang 54K net foreign buy. Si ABG, ito dire-diretso to, no? So nag-up siya ulit ng 6.04% and then meron siyang 275K net foreign buy. Tapos si Ionix, nag-up ng 3.77% after nung malakas na drop niya last time. So 169K net foreign buy. Si ICT, ito yung humihila na index kanina umaga kasi nag-bounce tayo more than 1.5% yata yung bounce natin kanina. Pero binawian din siya. And then meron siyang 3 point, nag-close naman berde, 3.65%. Pero 222 million. Net foreign sell, si CREC nag-up ng 3.3%. Maraming gumalaw dito sa mga berde pero kinuha ko na lang yung mga merong volume kasi. Tapos si Jollibee, so ito siguro nagpakyat sa services. Yung mining yata na mula, di ba? Ano yung services? Yung Verde, nag-up din siya ng 2.92%. And then meron siyang 22 million na net foreign sale pa rin naman si Jollibee natin. Pero kanina meron din, marami pala sa mga blue chips naglaglagan to. Sina Converge, si GGS, yung mga tanda ko ng big caps na nag-collapse yung mga price action nila kanina. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education. Purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual na viewers na market natin kahit na pababa din yung trend natin sa views natin. Company reviews, check na lang po yung mga uploaded natin dyan. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung ating basic learnings, PSC, stock market studies naman. Okay? And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. So para sa mga crypto-related vlogs natin. Social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page, Palaboy Traders. Yan. Follow mo lang po. Tapos sa Twitter, konti-konti lang talaga yung mga balita na napopost ko for today. So, nauna sa mga drop si mining stocks. So, nag-drop siya ng negative 0.97. And then, bumawi ng konti si services. Nag-bounce ng 2.47%. At saka si finance, steady lang si finance, no? 0.06%. Pero bad news pa rin yung market natin kasi 1.13 billion net foreign sale. So, na-expect ko mag-oversold later on si PSE market.
Okay? So Double Dragon revenue hit record 27.9 billion, 56.3 maganda yung ano niya, 56.3% increase. Ayan. So kumita na yata si Double Dragon. Foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, Metrobank, NRCP, ACN. Hindi ko nakita umakyat si NRCP. Pero na umaga nagpop yata ito eh. ACN, Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, EI, CIC, IMI, AC, AGI, DMC, Ali, FLI, MEG, PLDT, ICT, Bloom Plus, Pure Gold, Wilcon, AT Nickel at saka si OGPs. Tapos konti-konti lang yung may foreign bot. Bank of Commerce, East West, PNB, AP, SCC, SCP, Aboites, Costco, E-REITs, Robinson Land, Dito Globe, Converge, Cebu STI Web, Robinsons Retail at saka si APX po. Okay, so DHI, ano meron dito? Approve the postponement of annual stockholders meeting. Ayan. Kaya ba bumabagsak si DHI natin? Jollibee is trading at its lowest valuation since 2005 and most people aren't paying attention. Ayan. Ngayon talaga bear market tayo. So Fiber, eto si Converge, may balita pero alam ko bakit siya bumagsak. Expects its consolidated revenue to grow by up to 10% this year. Pero binenta naman yung shares niya. Share buyback, Mrs. Yi, SMC, SMPH, Meralco said is willing to work with regulators and other stakeholders on initiatives that could help reduce electricity. Tapos yung yung solar, 'di ba? Pinupush, may regulation na. Check the dividend schedule for June 1st. Ewan ko lang kung magagamit pa yung solar ngayon. Mga tag-ulan na. June 1st to June 5. Okay? So may mga upcoming po dyan. Si LTG, si TAP, DPI, PNB. Yan. Mga upcoming dividends. Plus, expects a stable second quarter. ASN secured a state-backed renewable energy contract in New South Wales. Yan, may bago siya. Emirates is on track to double its portfolio. Converge, accelerating its network expansion in Philippines. Maynila retained the highest PRS rating. Emirates said it's on track to nearly double its portfolio. Tapos si Converge is accelerating network expansion by adding nearly 1 million ports nationwide. Ayan. Bakit? Good news naman siya. Tapos bargain hunting daw kanina umaga. ASEN secured long-term government-backed revenue support agreement. Tapos yung mga good news, Iran says US stocks continue, di ba? Good news pa rin naman. Tapos si PNOC buys LPG from US to boost Philippine reserves. Okay? So Congress think tank. Ayun, okay, mga rice lang yan. Okay. So yun. Yun po yung mga balita natin. Konting-konti. So wala po kasing good news sa market natin bukod sa yun may politics natin. Ayun, naglalabasan kasi yung mga foreigners po dito sa market natin. Okay? So patalastas po ulit yung Patreon channel, yung magsunod guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa group natin. Okay? So punta tayo dito sa galawan ng index. So medyo bearish ako, pasensya na, bearish ako sa market. 5.6 pa rin yung nakita ko na support level niya. So ewan ko dead cat bounce kasi nag-bounce tayo and then bumagsak din naman yung index natin. So pinaka-resistance natin is itong lower high. So pero dito sa baba siguro mga 5.8 yung pinaka-resistance level natin. So wag mo natin ilagay kasi hindi pa naman natin makita kung kailan mag-bounce yung index natin. Tapos bearish pa rin naman yung RSI level natin. Pero ako nga personally, nag-expect ako ng oversold for the coming few days. Ayan, malakas kasi, malakas talaga. So yung foreign sell natin, 1 billion na naman siya, and 5.7 lang yung index natin. Okay? So yung big caps, tingin natin ha. So may mga bumagsak pa rin dito eh. Okay, may mga nag-bounce pala dito. Pero may, ayan, silang converge, di ba? Sige, sa losers na lang natin tignan yan. So, sa winners, yung may volume na lang maraming umakyat pero walang volume kasi yung iba. So, si Shell PH, so tingnan natin kung bottom na yan, 7.59%. Ayan o, mga less than
1 million lang. Si ABG, 6.04. Ayan. Nagbi-breakout, pinupush yung price, 6.04%. FCG, walang volume pala yan. PNB, 4.62%. Sino pa? Si Ionix, 3.77. Panalo to pag nag-close the gap. Tapos si ICT, ang laki ng traded volume niya, 1 billion. So 3.65%. CREC 3.3. Ito, medyo may-breakout si ano. CREC, Mark Ventures 2.94, nag-Dow G. Jollibee 2.92 pero net foreign sell pa rin. Tapos si sino pa? SM 2.4 at saka si FNI. Ayun oh, pa-breakout 2.18%. Okay? So sa losers naman si Tugs pullback na 8.42%, converge nga. So malakas yung drop niya. 6.5%, GGS 6.09. Siya ba yung ano, tinamaan? Hindi, net foreign buy naman siya eh. Okay. Si GGS, may dividends pala to. Minus 6%. Ano ba? 1.7 lang. Talo pa sa ano, dividendo. Si DHI, minus 5.7. Ayan, pababa na. Mount Commerce, minus 5.9. Kalalabas na dividends, oh. Ayaw. Tapos si dito, minus 5%. Dahil pala nag-drop ngayon. LTG, ex-date ba? Sa isang araw pa. So, minus 4.9. Pinamplang to sa, ano, sa close. 4.9%. And then si AT, mas marami nag-drop pa lang ngayon. Minus 4.4%. Okay? So, ang haba pa, oh. Ayan. So, mga mining yung karamihan dyan na nag-drop sa index natin. Okay? So, very bad yung situation ng market. Punta tayo dito sa global market. So, yung futures, malakas siya. S&P futures 0.26, Dow futures 0.53, Nasdaq futures 0.21. Okay? So Europe, medyo mix yung galawan, may berde at saka red. And then Asia markets, mix pa rin siya. Ayan, mix. Tapos dito sa bandang crypto, bumabagsak. So Bitcoin 72K, Ethereum 1.9, BNB 694, sino pa? Sol 80 ulit, bumagsak. Tapos si Dodge 0.1 ulit. Okay? So balik tayo dito and then quick review dito sa trending stocks. Actually, pwede rin naman may trend channel yung market natin. Ayan. Okay, so unahin natin si Shell PH. Tignan na lang natin tong ano, mga umakyat kasi medyo malalakas yung ano yung drop pa rin ng mga big caps na stocks natin. So hopefully nag-bottom na siya. Wala naman tong ano masyadong foreigners si ano Shell PH. Pero yung pinaka-trend niya, downtrend pa rin siya. Ayan. Pero nag-Dow G kasi. So hopefully hindi siya mag-form ng lower high. So pero wala pa nga sign ng ano. Although meron na siyang Dow G, yung RSI level natin sa kanya, medyo mahina pa rin siya. So dito lang sa bandang ilalim. So last time, okay yung annual. And then okay din yung earnings niya. Yan. So kahit okay yung earnings, ayaw pa rin nila. So nag-close siya ng 8.36, up ng 7.59%. And then meron siya 54K net foreign buy. Okay? Next, ABG. Lumusot pala to si ABG. So nag-breakout siya dito sa tinitignan natin last time na resistance level niya. So ngayon yung pinaka-next bago dito sa malaking galawan na yan. Okay. So hopefully mayroong gumalaw para meron naman tayong mabasa na medyo maganda na stocks. Okay? So sinusundan pa rin niya yung trend niya kahit na overbought na masyado yung RSI level natin. So hopefully hindi siya magaya kay Tugs. So nag-close siya at 25.45, up na 6.04%, at 175K net foreign buy. Okay? Next, Ionix. Panalo to kapag nakabalik sa gap si Ionix natin kasi 'di ba 9 alam mo to? 9% yung dividends na binigay niya last time. So madali lang kasi itulak to si ABG natin. So nag-close the gap and then ngayon titignan natin kung mag-close the gap ulit dito naman sa bandang taas. Ayan. So ito yung trading channel niya.
May trend pala si Ionix kahit na medyo nag-pullback na malakas dahil sa dividendo. Okay, so nakabilik sa RSI 50, nag-close tayo ng 1.1 and then up siya ng 3.7% and 169K net foreign buy. Next, ICT. So ito yung humihila sa index natin kasi malaki ito eh. Pero net foreign sell pala siya. No? 222 million net foreign sell. So nag-close siya 780 and then up siya ng 3.65%. So may konting breakdown. Di ba? Nag-breakdown tayo dito sa MA20. Hopefully makabalik yan. Pero sa ngayon, medyo bearish din yung ano natin sa kanya. No? Malaki ba yung, nakalimutan ko yung net foreign sell nito nung ano eh, nung last week. Ilan ba? Hindi nasama sa trending stocks ko last week si ano eh, si ICT. Saglit, tignan ko lang yung listahan ko. Wala nga siya, no? Okay. So anyway, watch out na lang kasi breakdown ng support. Yung pinaka-next na support, malapit sa MA 100. Okay? So medyo bearish na yung ano, ibang indicators natin. Ito lang, 222 million net foreign sell. Okay? Next, CREC. Ayan. So para sa mga naghahanap, may konti siyang breakout. Ano ba to? Sideways. Higher low naman siya eh. So tignan natin, mali mo makatuloy sa breakout si ano, CREC natin dito sa 4.8. So nag-close siya ng 4.7, up siya ng 3.8% and then 13,000 net foreign sell. Yan. Okay din yung ano niya, oh. Yung RSI niya kahit na medyo basag-basag yung ano, price action. And then lastly si Jollibee, so nag-bounce naman. Ano ba to? Undervalued ba to o talagang ano? Kasi bumagsak kasi yung earnings niya ng ano eh, halos 50%, di ba? Anyway, so nag-bounce siya, meron siyang temporary bottom dito sa previous low na 126. Okay. So bearish din yung ano yung pinaka-trend niya and then hopefully hindi lang bounce, technical bounce sa pagka-oversold condition yung bounce natin ngayon. So nag-close siya 130.6, up na 2.92%, pero 22 million net foreign sell pa rin. Okay. So medyo worrying pa rin yung trend ng market natin kasi nga hindi pa rin natatapos yung ano yung net foreign sell nga po ng markets natin. So ingat na lang muna sa trading. So marami ng bargain sa mga stocks natin kahit na maganda yung mga earnings, bumabagsak pa rin siya dahil nga sa walang good sentiment ng foreigners yung market natin. Okay, hopefully Lunes pa lang naman. So for the coming few days meron siyang development. Okay po, so yun lang muna yung galaw natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Collabo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po isa group natin na Patreon channel. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.